evening, everyone! Happy pre-Valentine's celebration! Welcome to Alhambra Cell Group pre-Valentine's celebration. So, tayo ng mag-isaya at ituloy ng gandang na presensya ng ating Panginoon. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Heavenly Father, we praise and glorify your holy name. Lord Jesus Christ, we thank you for having us again here, gathering in your holy place, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kami patuloy na samahan. Alisin ang anumang nag-aalinlangan sa aming mga puso, sa aming mga isip, na makakasagabal sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Kaya ang aming mga puso ay maging open, kami magkaroon ng unity, kami magkaroon ng kapit kamay na magsama-sama sa mga pagsubok, Panginoon. Dahil ang gabing ito, Panginoon, ay walang kaming gagawin kundi papurihan ka at sambahin ng pangalan. Sa pamamagitan ng aming pakikinig sa banal na balita mo, sa pamamagitan ni Brother Joel. Panginoon, samahan ang bawat isa sa amin, si Brother JP na aming instrumentalist. Bagamat kami kulang, Panginoon, alam namin sasamahan kami ng libo-libo anghel at aawit ng makalangit na awitin sa iyo, Panginoon. Bastusan ang bawat sulok ng basang ito, maging punong-puno ng iyong banal na presensya, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus Christ. Alam namin na kami hindi karapat-dapat na tumayo sa harapan mo, ngunit kami nandito, magpupuri, magbibigay parangal sa iyo. Kaya, Panginoon, gabing ito ay para sa iyo at sa iyo lang. Lahat ng ito ay aming samsalang sa iyo na pangalan. As we pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And all together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, so now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Glory to God. Amen. You are faithfully and wonderfully made. Yes, that's God. Hello. Amen. Espesyal. Sa chorus. Sa chorus. Practice na po, practice. Wala ka na. Ikaw ang unang umiibig. Amen. Ikaw ang unang magmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y tinangin mo, maging sinong ano man ako sa'yo sa pagiging mo presensya. Ikaw ang unang umiibig, ikaw ang unang nagmamahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y tinangin mo, maging sinong ano man ako sa'yo sa pagiging mo espesya. Ang magawa mo'y tunay na
pangalan, sumasamba kami sa iyong kabutihan, pagmamahal, at kalinga sa aming lahat. Narito ang aming puso, linisin mo, Panginoon. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, Yahweh, our Almighty God, we come before you today with grateful and humble hearts. Thank you for gathering us together in your holy presence. Thank you for the gift of life, for our families, and for the blessings you continue to pour upon us each day. Lord, as we begin this gathering, we invite your Holy Spirit to dwell among us. Fill this place with your peace, your joy, and your divine love. Open our hearts, Yahweh, and minds to receive your word that Brother Joel will share for us. Gabayan mo siya, Lord. Bigyan mo siya ng inyong patnubay upang ang kanyang mga salita ay aming isabuhay at isapuso. May every song we sing, every prayer we offer, and every testimony we share bring glory and honor to your holy name. Father God, touch those who are sick, comfort those who are burdened, strengthen those who are weak. All this we ask in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Panginoon,
Iyong walang katapusan, karapatan at patuturing walang hanggan. Sa'yo itinahalik ang lahat ng pagpupuri, ang pagkakilaan, ang kaliwalhati, pagkat ikaw ang mapapagdapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo'y inataas. O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, O Jesus, ang ngalan mo, Okay, fast track tayo. Mga 7:35 na tayo. Amen. Thank you, Lord. Tayo nang punta sa sharing portion. So, ating pasalamatan ng Panginoon sa kabutihan niya sa buhay natin. Alam ko, kahit maliit, malaki, meron tayong pagpapala na tanggap. So, this is the time to, proclaim the goodness of our Lord Jesus Christ. Sino una? A, B, C, D. A, be accurate, B, be brief. C, be Christ-centered. B, brief. C, be Christ-centered. And D, do not preach. Amen! Andiyan si Brother Joel! At ang kanyang sisi partner! Amen! So, sino po? Alam ko si Sisi, si Sisi. Amy. Magpapasalamat yan eh, nararamdaman ko eh. Amen! Puli na dyan! Kung sulit ang turuan. Parang pilitan na. Hindi, nagpapasalamat po ako. Magandang gabi po, Yabang Shaddai. Nagpapasalamat po sa Panginoon kasi nung ma-hospital ako, medyo na-ibsan yung aking pananakit ng aking kalamnan, lahat, katawan ko buong mula head to toe and hanggang sa talaga grabe yung sakit, gumagapang na ako. Pero nung mag-decide kami na mag-confine ako, kasi hindi po ako nagpapakonfine kahit talaga nag-chill na ako. Kaya sabi ng doktor, pwede kang mamatay in seconds kung hindi ka nadala. Masamang damo. Hindi pa. Kaya, hindi pa ako, buhay pa ako. Maraming salamat kasi iba na yung pakiramdam ko. Kasi kung makikita nyo lang ako talaga, hindi ako makapunta ng bathroom. Ang lapit lang ng bathroom, pero hindi ako makapunta kasi sobrang masasakit. Talagang lahat gumaganon-ganon talaga ako. Pero umiiyak ako sa bathroom. Kasi, ang sasakit. Pero pag maisip ko, sabi nila, yung nangyari kay Jesus Christ ng masasakit na latay, wala yung sa akin, walang kwenta. Ang masarap lang pakaramdam, salamat sa Diyos kasi binigyan niya ako ng napakabait na asawa. Bakit tayo? Happy Valentine! Love you! Kasi yung mga nurse, walang kwenta yung mga nurse. Sobra yung alaga niya na hindi ko akalain. Sobra. Pati pagkain, maisip ko pala yung pagkain, binibili niya na. Kahit medyo tipid-tipid siya. Ngayon pati tubig, kung ano yung pwede sa akin, nagre-research siya. Vitamins, anong pwede sa akin, labas siya ng labas. Dati tinatamad siya lumabas. Pag sinabi niya na, ito yung pwede sa'yo, lalabas siya. Ito yung pagkain mo, ito yung lahat. Ano masakit sa'yo? Grabe yung pagmasahin niya. Grabe. Kaya wala akong sana all. Masasakay ka lagi. Grabe yung wala akong karapatang mag-complain. Amen. Kasi yung pagmamahal ng Diyos, pinadaan sa Kanya. Amen. And a lot of people, di ba nalalaman natin, pagpatay ka na, saka lang sinasabi, bait niyan. Di ba? Pero, ngayon, ang dami naglawas sa mga kaibigan ko na umiyak, pumupunta sa bahay, nagdadala ng grocery, nagdadala ng pagkain, ng mga prutas.
nalaman ko yung marami pala nagmamahal sa akin. So, ibig sabihin, meron din akong tinanim kahit paano. Puro sa manulog. Hindi puro ako malditahan. Diba? So, I'm so glad. Kaya lang, yung sa akin kasi, on and off, ngayon malakas ako. Mamaya biglang, poof! Bakit ako? Yun ang traitor na sakit. Kasi, ang brother ko, 45 years old, namatay, same. Pero hindi, nag-detect siya, stage 4. Ako, walang stage. Kaya, kailangan ng Stageless. yes, kailangan ng mga dasal-dasal at marami pa akong gagawing misyon. Sabi nga niya, ilang beses siya magdasal. Yun lang ang sarap ng mayroong ka-disciple na asawa, no? Maya, nagdasalan niya ako. Sabi niya, Han, magkakaroon pa tayo ng apo. Wala ko anak eh. Bakit mag-intro? Pero sa awa ng Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Overall, narito nga ako, di ba? So, pero kung hindi ito Alhambra, baka wala ako. Kaya, uy, naka-record ko lang. Lord, thank you. Amen. Sabi ng Holy Spirit, ikaw ang ituro. Ang ganda ng sharing niya. Sobra. So let us rephrase yung ano yung masamang damo. Hindi siya masamang damo. You have a mission, you have a purpose. That's why you're still here. Amen. Thank you, Lord. At saka, swerte mo sa jowa. Amen. Anong bagay yung babalikan mo? Jowa lang mga ganun. Sino ba po? Ayan o, na-inspire tayo sa sharing ni Sister Amy. O, sige na, halika na. Amen. Parang kay sister din, the more you're getting 60s, the more you're getting sick. 66. 60s, I know. At nga, ganun ano, minsan dito, pupunta doon. Wala bang shield. But still, I thank God kasi wala tayo ng December, palagi ako nagkakasakit, parang siguro nagbabayad na rin ako. Abusado sa katawan, that's why, sabi niya, you pay for what you eat. So yeah, yung nga, di ba, dapat talaga nalaga natin ang katawan na binigay ni Lord, di tayo dapat mag-abuso. And at the same time, we need to thank Him for all the blessings that we had. Yung time, lagi natin dapat siyang bigyan ng time. At yun nga, tama talaga si sister, the more we're getting old, the more we're getting sick. So, nagpapasalamat kay Lord, gumaling din ako after 1 month at ako gumaling from the Philippines. So, parang bumagsak din yung katawan ko. Nagbakasyon ako after vacation, so... Yeah, it's really true. Pag nagbakasyon ka, you need another vacation because of your vacation. Parang pag nalasing ka. Yeah, so that's happened. And pasalamat ako kasi yung time na yun, hindi masyado pa akong busy sa work. Walang mga report na dapat isubmit niyo. Baga, na-meet ko naman yung deadline. Ay, late pala ako ng isang araw. But still, thank you, Lord, for yung healing. At saka yung November namin yung mga sakit. Lumilipat lang naman siya, minsan sa baba, sa taas. So still, we're alive. And sabi nga ni sister, yung it's mas, yung dinanas ni Lord is mas kakaibang sakit tayo nga wala pang katiting. So thank you, Lord, for all. Amen. Serve lang ng serve kay Lord. Amen. Sabi nga, meron akong ginagawang kanta, sabi, in sickness, in joy you serve, in sickness you serve. In joy you serve, in sadness you serve, in sickness you serve, because there is healing that you will be receiving. Amen. Amen. So, tapos sabi pa, in battles you serve, triumphs prevail. And in peace you serve, the King of Kings is proclaimed. Amen. Sino pa po? Wala na? Oh, yan, si Sister, Kabita. Sisika. Thank you, Lord. Good evening, Yahweh.
Brother Joel, Sister Amy. Happy anniversary to our God is good. Amen. All the time. God is good. This is a long overdue Thanksgiving to our Lord Yahweh El Shaddai. Last January 5th, we celebrated we got married civilly. Sister, masarap din ng asawa ko. Grabe masarap. Dami siya. Valentine's naman okay lang. Kanya-kanya ba? January 5th, we celebrated our civil wedding, 37 years. So, praise and thank God for that. And then February 28th, we will be celebrating 30 years of our membership at the Gawain. Wow. Since Philippines pa, from Doneta to Reclamation Area to Rizal Memorial Park, kahit sa Marsolo, ma-attend din kami on Tuesdays. So, like what Sister Nancy said, as long as you are serving the Lord, God will always protect you from all sickness. I went through a lot of sickness as well with a stroke. Then last month, I had the flu for 2 weeks, and the only protection we have is Yahweh El Shaddai. Amen. So thank God for that, and thank you for my husband for being with me always, for taking care also of me. 3 more years, 40 years na kami. Thank you, and God bless us all. Thank you sa forever kong partner, si Lord Jesus Christ. That's the best. Protect me. And That's the love me. best. You have the best partner. Sister Marlene, anong masasabi mo? Kay Brother JP. Anyway, okay, thank you Lord. Announcement na po tayo. Meron po tayong bagong announcement. May sakit po yung sakit. Sakit ang ngipin. Ay, meron pala akong pagpapasalamat. Thank you Lord kasi po last week ko blood draw, and thank you Lord ang aking A1C ay nasa average na 6.7. Nakalit po ako sa 11.3. Oh my God! Bumaba po na talagang napakasaya po ng puso ko dahil talagang bumaba pa sa talagang average. 6.7 po yung huli ang aking. Thank you Lord talaga. Ozempic works. Okay. Anyway, announcement po on February 15, Bellflower Anniversary. Ano naman kayo lahat? Oh 11 to 12:30 lang ang lunch. Ang natira o wala, itatago na naman. Tandaan nyo ha. Ang maganda magbaon tayo ng Wala lunch. ko pa masyo. 11 mas. Tapos, ang kain, Pagkatapos. hanggang Basta 12:30. 11 to 30 minutes. Tapos gaway. Pag wala pang hindi inabot, may sandwich na. Ayun, may sandwich naman. Ingay kasi, ingay. Magtanim mo kami, ha? Masakit pa ang ngipin nun. Hindi pa makasalita. Ay, hindi pa makasalita yan. Sa June 21 and 22, 35th anniversary of US, Canada, and Europe will be in Montreal, Canada. Pupunta po ba tayo? Those who are able to attend, ask the councils for the information. And God bless po sa lahat. Thank you everyone. Amen! Amen! Handa na ba tayong makinig sa salita ng Diyos? Amen! So tayo nang magsitayo at ating pong namin ng presensya ng Panginoon ngayon dahil ang kanyang gagawing daluyan ng pupala ay si Brother Joel de Luna. So bago ang lahat tayo magsitayo at ating pong dasalin ng ating Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Awit kang tiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangan ng pagkukutok at kasaasasan at nananangili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, o katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging pinaglalaban.
Kaya iligtas niya sa malalim sa umang nabitan. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malapit na papa. Sa kalinga niya, nag-iyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ang ipagsasagalang pagkat siya'y taba. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang pag-iusok ng sapit ng araw. Isa pa mga darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamahan ng araw kung lumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at nakikiyang mo, di ka maano. Ika'y nagmamasila sa manunood, iyong mamasasahan. Iyong masasama ay makikita mo kinalusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong binawang kalabas-alalang, at ang pinili mo mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin kayo mapahamak at walang daratan, kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuyin niya ang maraming kaya sa gusto sa iba. Kaya sa tao ikaw makapagpuya ang ingatan. Sa kanilang palad itatayo pa silang matataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay manilong aso magsip, di ka maano sa mga serpente iyong maubis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang iyong mga tao kung iligilangin. Pag sila'y kumawa, walang handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may ilahin ay sasamulokan. Aking ililigtas at bawat isa'y paramalan. Sila'y bibigyan ko at gagawin ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatanong nila ay kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi ko matakangulang. Maaaring magdala ako ng mga banak upang salantayin ang paligid ko. Maaaring pagkaganapin ko sa aking bayan ng salong. Ngunit sa sadaling bayan ko na aking pinigin ay magpapababa. Hanapin mo tawag na nagkakaroon ng kasamahan. Dirilin ko siya, patatawarin ko siya, at ipapalik ko sa kanyang balik ang katigosyan at kasalanan. Ito ang mga salita. Salamat sa Diyos. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me,
Saved us all.
praise you, feel like a El Shaddai. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Heavenly Father, we gathered here today to sit and to listen with your divine word. We thank you for the great privilege of coming together in your name. Give us wisdom as we pray in faith to believe that you hear us and answer us. As I proclaim your gospel today, Lord God, speak through me and let your Holy Spirit guide my words, Lord. Open the hearts of your people to receive the truth and transform us by your word. And may everything that is said brings glory to your name, O Lord God. We ask this in the mighty name of Jesus, forever and ever. Amen. 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 Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, magdiriwang sa pagdating nadadala ang aking espiritu. Kristo ay narito na, halika na iwasan na, tayo ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Daming lakas at pag-asa. Hallelujah, Aming lakas sa pag-asa, nahihito sa tingin, nakahanda, tulungan ka. Hallelujah, hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Daming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Good evening, brothers and sisters. Good evening. Today's gospel is coming from Matthew chapter 5, verse 17 through 37. Do not think,
the Lord be in my mind, on my lips, and in my heart. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. For truly I tell you, until heaven and earth pass away, not one letter, not one stroke of a letter will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to those of ancient times, you shall not murder, and whoever murders shall be liable to judgment. But I say to you, that if you are angry with a brother or sister, you will be liable to judgment. And if you insult a brother or sister, you will be liable to the council. And if you say, you fool, you will be liable to the hell of fire. So when you are offering your gift at the altar, if you remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother or sister, and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are on the way to court with him. Or your accuser may hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you will be thrown into prison. Truly I tell you, you will never get out until you have paid the last penny. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to lose one of your members than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than for your whole body to go into hell. It was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that anyone who divorces his wife, except on the ground of unchastity, causes her to commit adultery. And whoever marries a divorced woman commits adultery. Again, you have heard that it was said to those of ancient times, you shall not swear falsely, but carry out the vows you have made to the Lord. But I say to you, do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black. Let your word be yes, yes or no, or no. Anything more than this comes from the evil one. Brothers and sisters, the gospel of our Lord Jesus Christ. God be the glory. For the things He has done.
brothers and sisters. Dapat pala ito, ginubuti mo rin din ako. Walang mercy. Okay lang. Okay lang. Doon nga sa ating didiscuss sa ating salita ng Diyos. Maganda. Amen? Amen. Okay, so, good evening again, brothers and sisters. Good evening. Tonight, the gospel speaks about one powerful and important topic, which is, ginagin ko kanina, ano yun? The law of God. Jesus says something surprising and or very interesting on this topic for tonight, brothers and sisters. He said, I have not come to abolish the law, but to fulfill the law. Ano bang ibig sabihin nun? Did Jesus come to remove the commandments? Or did Jesus come to change what Moses taught? Sagot ko ay, no. He came to reveal the true meaning of the law. If, brothers and sisters, if we summarize everything Jesus the gospel, Jesus teaches tonight in the gospel, it comes down to one great principle. And that one great principle is this: in all things, seek the will of God and dedicate your whole life to obeying Him. Ganun lang kasi ito, hindi komplikado, hindi masalimuot. Just seek God, follow His will, and obey His commandments, and you will see the kingdom of heaven. Diba? Amen. So, bilisin dito ang gusto makarating sa kingdom ng ating Panginoon. Taas ang kamay. Ngayon, ha? Ngayon. Wake up. Ang dami ko. Hindi, nabagad eh. O, later. Sino? Taas ang kamay. Very good. Kasi hindi ako tapos eh. Napakasagad na kamay. Excited kasi. Okay lang. So, when Jesus speaks about the law, brothers and sisters, His listeners immediately think of the Torah. Ano po ba natin yung Torah? Ang Torah na sinasabi dito sa Gospel, they call it law. So, therefore, law means Torah. And then Torah refers to the first 5 books in the Old Testament. Kasi by that time, 5 pa lang po yung nire-release nila na books as Bible. Torah also, during Jesus' time, they call it Hebrew Bible. Nung panahon na yun. So, ano po yung 5 books na yun, yung nauna? Kung titignan ninyo meron ba kayong mga Bible? Kung meron kayong Bible, kung opening nyo sa first page pa lang, itong 5 na to, na books, magkakasunod, makikita nyo agad sa Old Testament. Ano yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. 100%. And these books contain God's commandment. Oh, yeah, di ka pumasok na. Okay. And these books contains the God's commandment, statutes, and ordinances, and the teachings of Moses. And this law also governs all aspects of our lives. It governs how we worship, the type of worship we do. It governs how we live in our life. It governs how to treat others. So, from worshiping God all the way down to the daily conduct or the daily life of a single person. The heart of all these laws, brothers and sisters, is what we call the 10 Commandments. Okay? And what is the essence of the 10 Commandments? Isa lang, one word ako yan. All these 10 Commandments, we need to give these 10 Commandments a reverence or paggalang. Or in other words, respect. Ang pagbibigay natin ng respeto sa ating Ama, sa Kanyang pangalan, sa ating pamilya, okay, sa ating buhay, sa ating mga properties, at sa mga
ang ginagawa nating mga kabutihan, no, sa ating mga magulang, and even ourselves. All of these are very important things in our life. Amen? In a person's life. Because without respect, there be no law na tinatawag noon pa man. There can be no law, brothers and sisters, because itong law started dito kung tayo ay kung paano natin tratuhin ang ating kapwa. Amen? At the same time, nung panahon pa lang, nung panahon pa lang ng Jewish people noon, kung paano nila tratuhin ang ating Panginoon. Kasi, ang respect is earned, brothers and sisters, not given. To earn respect, you must show respect to others as well, di ba? Yes, that's standard. Alam ko yung basic po yun. And if you are seeking respect from someone, from families, from friends, or to anybody, kung hindi naman sila willing magbigay sa'yo ng respeto, there is something wrong. Di ba? Kasi kung mabait ka, you respect them, of course, kung ano man ang hingi mo sa kanila, they will give you respect in return. Di ba? So, if they don't give you respect, so there is something wrong. Tignan mo muna ang sarili mo kung bakit hindi ka nakakatanggap ng respeto sa kapwa. Diba? Tignan mo ang sarili mo bago ka humingi ng respeto sa iba. Baka meron kang pagkukulang, meron kang maling ginagawa sa iyong buhay. Meron kang maling ginagawa pakikisama sa mga tao, sa pamilya. Di ba? Halimbawa lang, ang simpleng halimbawa is yung mga bata pa, halimbawa pag nagsuot, magsisimba, di ba? Sunday, nagsusuot sila, mga short hanggang dito, putol, tapos spaghetti, dito lang. Tapos kita yung dito. Kakitaan din, yun uso ngayon hanggang dito kung sino ang maputi, mas maganda. Pero sabihin, magsisimba sila, hindi sila pupunta ng party, di ba? Nasaan ang respeto rin sa ating Panginoon. The church is our, ang simbahan ay ating very Sacred. Yung talagang very secret, di ba? Kasi doon tayo nagdadasal. Doon lahat nagaganap ang mga pagtitipon para sa ating Panginoon, sa pagpupuri sa ating Panginoon. Pero, brothers and sisters, that's a church, right? Dapat naman, sana kahit paano, magdamit sila ng tama. Di ba? Hindi ka sabihin na natin na sila, mga young ones, pero dapat naman, isipin nila na hindi sila pupunta ng party. They are going to church. Hindi po ba? Yan na isang halimbawa, simpleng halimbawa ng pagrespeto sa ating Panginoon. During the time of Moses, yung mga Israelites, they failed in this reverence na yung paggalang nila sa ating Panginoon. God said, do not worship other gods. But yet, they build idols. They build so many idols. Yung mga figurine na pinagagawa nila. And then, nung nakagawa sila ng gano'n, yun ang kanilang sinamba. Kaya, nung bumaba si Moises, wala sa bundok ng Mount Sinai, dala niya yung 10 Commandments. Nakita niya yung mga tao sumasamba sa ibang Diyos. Yung kanilang ginawang Diyos. Kaya ang ginawa niya, tinapon niya yung 10 utos ng Diyos sa galit niya. At sa galit din ng ating Panginoon. Kaya, nangyari yung hindi dapat mangyari. Tigas ang ulo ng mga Israelites noon. They obeyed externally, but in their hearts, were from God. Malayo ang kanilang puso sa ating Panginoon. Jesus came to show in real life what true reverence looks like. Ang paggalang at pagrespeto na siyang batayan ng 10 utos ng Diyos, brothers and sisters, ay hindi kailanman mawawala ito. Nakadikit na yan sa buhay ng tao. Ito ay bahagi na ng relasyon ng tao sa Diyos. Kung ikaw ay naniniwala na may Diyos. Diba? Okay. So, Jesus fulfills the law in 3 powerful ways during that time. Una, He completes the law.
It means that Jesus brings the law to its true goal. Kasi nung panahon na yon, hindi pa po wala pang napapatunay na ang God natin ang may gawa ng law. Kaya nung bumaba si Jesus, kinumpleto niya, lahat ng pagkukulang ay ginawa niya. To reveal the heart and will of God from the very beginning. Second, Jesus deepens the law. It means that He shifts the focus from external behavior to internal transformation. So, hindi lang panlabas na pagsunod, kundi pagbabago ng puso ng tao. The third is, Jesus embodies the law. His life becomes the perfect example of the law in action. So, it is a life of worth like a sacrificial love to our God. He lives with it because he wants to show that the word, that God's law ay kailangang sundin at igalang for you to see and to feel the grace of God. Amen? So all these commandments, brothers and sisters, come from our Yahweh El Shaddai. Yahweh is love. That's like God is love, right? So therefore, the law is love. And the heart of the law is love also. Amen? Amen. The heart of the law is love, to love God and to love our neighbor. Kasi God is love na eh. Diba? God is love, and then the heart of the law is love. So everything Jesus teaches in this passage points to this truth. Ano yun? Yun na yun sabi ko kanina. That is why He wants us to have purity in heart. Purity in heart, integrity, reconciliation, faithfulness, and truthfulness. Kaya kung meron ka ng 5 na to, ang pagpapala ng Panginoon at kapayapaan ng Diyos ay sumasayo. Amen? He says our righteousness must be greater than that of the scribes and Pharisees. Why? Because theirs was an external, ibig sabihin, external is yung panlabas. Yeah, panlabas lang yung kanilang pinapakita yung mga Pharisees during that time at ng mga scribes. But Jesus wants obedience that comes from the heart. Gusto niya yung deep talaga ng pagbabago ang nanggagaling sa puso. Kung ano man ang ating plan sa buhay, kung gusto nating tumulong, kung gusto nating maglingkod sa ating Panginoon, dapat nanggagaling sa ating puso. Marami kasi na naglilingkod, hindi naman nagagaling sa puso. Diba? Kung papakita ng gilas lang sila, externally, pupunta sila, umatan sila, pero ang isip nila, wala sa Word of God. Ang isip nila, nasa loto. Diba? So, ganun. Kaya, pero ang mga tagyar Shaddai, pag umatin sa gawain, naniniwala ko na lahat tayo ay, ang ating puso ay malinis at nasa Diyos. Amen? Nakikinig tayo lahat. Lalo na palang preacher, ay bago pa lang. Kasi, siyempre, alam mo na, konting pagkakamali, yari na. Hindi. Basta, tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Amen. That's good. So, as we often think, brothers and sisters, as long as kasi dati kasi tayo, as long as I don't physically hurt anyone, I am a good person, di ba? Yun ang ating yun ang ating nasa isip palagi. Kapag tayo ay maganda ating ginagawa sa kapwa, nakakatulong tayo, we feel good, right? We feel blessed sa ating sarili. But Jesus says, anyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Yung binabagay dito na brother, hindi lang yung brother sa pamilya, kundi brother sa, katulad sa atin, sa gawain na to, na El Shaddai, lahat tayong magkakapatid. Brothers and sisters. Yun po ang ibig sabihin dito ng ating ng gospel. Kumbaga, pangkalahatan. Universal.
Hindi na sa pamilya, kundi sa mga kaibigan, sa ating kapatid sa ating gawain. Sa Shaddai. So, sin does not begin in the hands. It begins in the heart. So, anger, resentment, bitterness, these are all small sparks that can become a destructive fire. So, uncontrolled anger is like a fire. No matter how small it begins, it can consume relationships, character, and even faith with others. Tama po ba? And here is something very important, brothers and sisters. Always remember that anger is what hinders our connection with God. Yung galit, yung puot mo. Minsan naman hindi rin natin makontrol, di ba? Pag ginawa tayo ng galit. Pero, since tayo ay nandito sa El Shaddai, tayo ay nagbago na, di ba? Ang ating faith is naniniwala tayo na gagabayan tayo ng Panginoon, Yahweh El Shaddai. So kapag next time, kami nang galit sa inyo, sabihin na lang, God bless you. Amen? Kasi, para mawala yung inyong galit. Kahit minsan, nagdadrive ka, di ba? Yung simple lang, iwan ng traffic, no? Simple. Tapos, merong magkakat sa'yo dyan. Di ba? Kaliwat ka na, may nagkakat sa'yo. Minsan, mapakamura ka, di ba? Kasi, naka-Tesla. Naka-Tesla. Kasi yung Tesla, minsan, di ba, yung pwede kang nag-drive siya. Hindi, kasi di ba ang Tesla, yung pwede, may siyang features na pwede kang, hindi mo hawakan yung manibela, di ba? Nagdadrive ng sarili. Ano yun? Hindi naman sa pero huwag yung gagawin nyo. So yung Brother Gary, ma'am, ano yan? Masunod na yan. Hindi yan ginagawa yun. Bumabawi na. Sometimes talaga pag tayo nag-drive, di ba? Nakita nyo sound, very like relax, tapos biglang may kakat sa inyo gano'n. Mainis ka eh. Lalo na pag yung traffic, di ba? Mainis ka talaga. Oo, malakas makapang-inis yung gano'n. Oo. Ako lang sa umaga yun gising ako na kasi umalis ako ng bahay mga 4:45. Trabaho LA eh. LA. So, alam ko, okay lang, wala traffic, di ba? Smooth ang traffic, wala, maganda. Suddenly, boom! Talaga naman. Doon pa lang, Tapos, bisa pag yung nag-join na yung nag-merge yung dalawang freeway, minsan yun, di ba, dapat bigayan, di ba? Ito muna. Hindi, minsan may driver na talagang sisingit siya, hindi siya magbibigay sa'yo. Oo, doon lang, iinit na ulo ko. Kasi hindi marunong di ba? At siguro, taga na sa US, di pa rin alam kung anong patakaran sa traffic. Kaya sabi ko na lang, Lord, bahala ka na sa akin. Ganun na lang. Just leave it to God, di ba? At least, bahala na ang Diyos sa kanya. So, saan tayo? So, always remember that anger is what hinders our connection with God. We cannot offer pure prayer if our hearts are full of bitterness and anger. Tama? We cannot preach reconciliation if we refuse to forgive. Sino sa hindi nagpapatawa dito? Nasa kamay. Wala. Very good. Before coming to the altar, reconcile first. If you commit sin, reconcile first. Sometimes pride control us. In any situation, pride is always there. Sometimes we justify our anger. But remember this, we are only human. We make mistakes. Hindi tayo perfect. No one is perfect. We fall short. Kahit ano man ang mangyari, we're just human. That is why we need humility. We need humility in our life because that will give us a way, a clear way, or a clear path to Lord Jesus Christ. Ano po ba? Amen. Jesus emphasizes the will of God. Sabi natin kanina, we are called to obey, not just for compliance, but according to the will and glory of our Lord. Let us ask ourselves, brothers and sisters, do I follow God only when it is convenient for each and every one of you?
Halimbawa, wala kayong ginagawa. Kaya nyo lang maisip ang Panginoon. Hindi dapat ganun. Do I forgive quickly? Hindi rin pwede yun nun. Is my, kasi huwag nyo nang patagalin. Kung meron kayong sama ng loob, sa isang sasawa man, kapatid man, o sino man, kung meron kayong chance, bago matapos ang araw na yun, kausapin nyo na siya. Para bago matapos, bago kayo matulog, you are clear ang inyong puso. Amen? The next day is, wala na kayong isipin. Kahit sa gabi pagtulog pa lang, wala na kayong isipin kasi kinuusap nyo na siya. Nagkaliwan na kayo. Okay? Wala na yung galit mo, malis na yun. Is my heart pure even when no one is watching? Meron kasi iba, kapakitang na siya yung malis sa puso niya, pag maraming tao. Di ba? Pag wala ng tao, galit na, galit na. Di ba? Kung ano mga sinasabi. Huwag po tayong gano'n. Iwasan natin yung gano'n kasi dun galit na ating Panginoon Jesus. And lastly, do I live with integrity? Napakaganda po niya. Dapat tayo, pag sinabi natin yes, yes, no, no. Isa lang yun. Wala nang iba. Wala nang middle. Either yes or no. Kapag tayo ay sinabi na, atin ka ba sa Alhambra? Gawain. Yes. Wala let's see. Wala ding let no. Wala ding let so. Wala ding yes or no lang. Kasi yun ang sabi dito sa gospel. Otherwise, hindi mo ginagampanan ang utos ng Panginoon. Ang kanyang commandments. Hindi po ba? So, live a life with integrity. Even when no one sees you. Kasi, akala mo, wala nakakita sa'yo. Pero ang Diyos, ayan, nakakita sa'yo. Ang Diyos natin, gising yan, 24/7 yan. Non-stop. Hindi na alam ko. May kilala ko. Sige, mamaya. Saan brother? Tayong dalawa. 24/7. Parang 7-Eleven. Hindi, talaga. 24/7, alam ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. At kung tayo man ay tunay na nagsisilbi sa Kanya, alam niya yan. Alam niya kung alaman ang ating puso. Amen? So, let God transform you from the inside and out. So, as we practice and teach these commands, we become light in a world full of darkness. Panahon natin ngayon, masyado ng, hindi na katulad dati. Dati, magkakad ka lang dyan, anytime, kahit sa madaling araw, or, middle of the night, you're safe, right? Wala kang inintindi, wala kang isip na may haharang sa'yo. Pero ngayon, wala na. Nakatakot na. Baka pati buhay mo mapadali pa. So, we are called to greatness, not by seeking our own glory, but by humbly walking in the footsteps of Christ. Amen? He fulfilled the law through, ano yun? Through His life, through His death, and through His resurrection. Diba? Bago siya umakyat sa langit, He fulfilled His life. Na na-convert niya, nagampanan niya ang kanyang tungkulin na binigay sa kanya ng God the Father. And now, He invites us to follow Him with all our hearts, our soul, and our mind. As much as possible, based on this gospel, He wants us to follow Him. At least, sana, try our best not to follow Him, to follow all His commandments. Amen? So, finally, brothers and sisters, fast track to. Brothers and sisters, the law is not a burden. Tandaan po natin yan. The law of God is what? It is a path to love. God is our strength and our shield. To Him alone, we yield our spirit. And He alone is our heart's desire. Ang ating puso. Yun lang hinahandin ng ating puso, ang ating Panginoon. Di po ba? Lalo na tayo kung nagsisilbi sa Panginoon. So let us worship Him, brothers and sisters. Not only with our lips, but with transformed hearts. Yun lamang po. To God be the glory. God bless. And amen. Amen. Meron po tayo reflection song.
Father, we thank you for the gift of your word tonight. You have reminded us that your law is not merely a set of rules, but a call to love. Love that begins in the heart. Lord Jesus, you did not come to abolish the law, but to fulfill it through perfect love. Teach us to follow your example. Purify our thoughts, make us faithful in our commitments and truthful in our words. We surrender our hearts to you, for you alone are our strength and our shield. Lord, manatili nawa, Panginoon, sa aming mga puso ang iyong mga salita sa gabi ito at sa buhay namin sa pang-araw-araw naming gawa. And thank you, Lord, for the wonderful time we've shared tonight. And may the glory and honor comes back to you forever and ever. Amen. Taas po natin ang ating prayer request. Loving Father, all that we have comes from you. Receive these offerings not only as gift from our hands, but as signs of grateful and loving hearts. Purify our intentions, teach us to give with joy, and use what we offer to bless others, and glorify your name. May our giving reflect your perfect love, through Christ our Lord. Amen. Amen. What's your name, Brother Joe? Lord Yahweh Shaddai, we thank you, Lord, for your loving message for us, Panginoon, through our Brother Joel. Lord, aming Panginoon, we ask and we pray for all the blessings pour upon the whole family, Brother Joel, Sister Amy, Panginoon, children, grandchildren, everybody, Panginoon, na mahal sa buhay, pagkalubukon, biyat, pagpapala, balutin sila ng iyong Panginoong protection, ilayo sa sakit at kapamakan, iyayaan ng kagalingan, kalakasan, kaluwalhatian, kayamanan, pagkaloob sa pangalan ni Jesus, by the power of the Holy Spirit, in His mighty name, Amen. Amen. Matagumpay na gabi na kasama si Yahweh El Shaddai. And first and foremost, we would like to extend our thanks to Brother Joel and his loving prayer warrior, Sister Amy.
Thank you guys. You've been quite on a way coming over here, but God is so good. Amen. Thank you here, safe and sound. And also we would like to acknowledge our very own instrumentalist. Choir na, instrumentalist pa. Kaya naman. Thank you, Lord. And also for the people that testify the goodness and the love of the Lord, Sister Early, Sister Kavita, and Sister Ellie. Saan pala may asawa na? Amen. At saka, thank you rin po sa mga nagdala ng Bless the Food. Thank you, Ninang T. And also, sa lahat-lahat na nandito ngayong gabi, maraming salamat po at tinugon niyo po ang invitasyon ni Lord at prioritize niyo si Lord. Thank you so much. And last but not least again, ang ating media director, producer, yes, Brother Noli, and our youth that are always here. Thank you, mga anak. And we'll see each other again on Thursday. Yay. We will announce the venue for next time. Okay, God bless us all. Since it is a pre-Valentine's celebration, we are calling all the lovey-dovey. Come over, the girls, The girlies. the ladies, The girlies, The girlies. Awitan namin. We're gonna serenade you. The girlies, hanap ng mga asawa, yung mga walang asawa. YouTube. Oh, yeah. Ibigay mo kay Lord? Dapat tayo doon. Ano ba yan? Ayun yung ibigay pa sa akin. Ibigay ng flower. Upo kayo worship. Ay, worship. Ay, teka, may kulay. Ito si Nancy Santiago. Isa kumanta. May kulay. Ano nangyari siya? Baka sinapak. Hindi naman. Bakit tayo? Oh,